The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Jesus rejoiced in the Holy Spirit and said, I give you praise, Father, Lord of heaven and earth, for although you have hidden these things from the wise and the learned, you have revealed them to the childlike. Yes, Father, such has been your gracious will. All things have been handed over to me by my Father. No one knows who the Son is except the Father, and who the Father is except the Son, and anyone to whom the Son wishes to reveal him. Turning to the disciples in private, he said, Blessed are the eyes that see what you see. For I say to you, many prophets and kings desired to see what you see, but did not see it, and to hear what you hear, but did not hear it. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Meron po tayong siguro assumption na kung sino man daw po ang matatalino, ay sila ang mas mabilis na makaintindi ng mga bagay-bagay. Baka assumption po yan ng karamihan. Pero hindi po yun absolute, sapagkat meron pong mga matatalino naman, pero iba naman yung kanilang pangintindi ng mga bagay-bagay. Halimbawa po, kapag sinabi natin ang katuruan ni Kristo, ay nauunawaan siguro yan ng mga simple folks. Halimbawa, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw. Pero kapag pinasok na ng pangunawa ng mga may utak o di kaya matatalino, ika nga, ay meron silang mga ibang interpretation at ginagawa nila ito upang magpalusot. Yun na po yun, nagpapalusot. Ginagamit nila ang kanilang talino upang magpalusot, upang i-skirt nila yung tama at totoong mensahe para lang mapagsilbihan yung sarili nilang interes. Yung pagpatay po o pagnanakaw, napakasimple ng unawain yan. Hindi sa'yo, huwag mong kukunin. Buhay na yan o may buhay na yan, hindi mo dapat patayin. Pero halimbawa, ng mga issue na yan, yung abortion, meron po silang ibang anggulo. Ang tingin nila, di pa naman buhay yan, nasa sinapupunan naman yan, kaya pwedeng patayin yan. Pero napakasimple naman, ang sinasabi po sa atin, kahit nasa loob pa yun ng sinapupunan, may pintig na po yung puso niyan. Kaya may buhay na yan, hindi mo pwedeng patayin. So again, depende sa kanilang pangunawa at isinusulong din yung kanilang sariling interes. Ngayon ho, nagbigay pa si Jesus dito sa gospel ng napakahalaga na point na palagay ko ay dapat nating pagnilayan, yung mga childlike daw. Hindi po mga bata, kundi childlike. Sabihin na lang po natin na yung childlike ay sila po yung bukas sa kung ano yung sinasabi sa kanila, at hindi lamang bukas, may kapakumbabaan pati na tanggapin kung ano yung sinasabi sa kanila. Sabihin na rin po natin bilang pandagdag na pangunawa kung anong ibig sabihin ng childlike attitude ay yung innocence siguro. So hindi corrupt yung kanila pong pananaw o yung kanilang kakayahang umunawa. Hindi po ibig sabihin na bata literally, but childlike. Innocent, humble, open, obedient. At ito ngayon yung sinabi ni Jesus sa gospel. Buti pa yung mga yan, kapag pinagsabihan mo, tinatanggap nila yung sinasabi. Kaya, mas mainam na lang na yung ibang mga bagay, wag mo nang sabihin sa mga wise and learned. Kasi, di naman nila tatanggapin, bagkus, tinitwist pa nila. So now, Jesus is emphasizing that yung mga tagapakinig, dapat pala magkaroon ng childlike attitude. Ano ulit ito? May openness, may humility, merong obedience, at saka yung sabi nating innocence. Tayo po, na mga nandito, kayo na nasa loob ng simbahan ngayon, hindi naman po kayo pwedeng sabihin na kulang tayo sa pangunawa. Tinitingnan ko po kayo, ang dating naman po ninyo mga well-educated, ang dating naman po ninyo ay
mukha naman kayong mga matatalino, impression ko ho yan. Pero ang kulang ho siguro, ito ay assumption ko din, ay yung binabanggit natin na childlike attitude. Kasi kapag sinabi nga natin dito na ito yung mensahe, baka meron din sarili tayong pangunawa. Meron din tayong sarili na kumbagay pag-intindi sa mga bagay-bagay. Pero ang mahalaga pala ay hindi na yung kakayanan nating umunawa, ang mahalaga pala ay yung kakayanan nating tumanggap. Lalong-lalo na tumanggap sa mensahe ng Diyos. Araw-araw po yung ilan dito sa inyo nagsisimba. Ang tanong ko, paano ba ninyo tinatanggap ang mensahe ng Diyos? Yung mga napapakinggan ninyo sa mga pagbasa, yung mga napagninilayan ng pari na ibinabahagi sa inyo. So how do you take the message of God? Do you literally accept them as they are presented to you? Or perhaps you have your own doubts? Or you have your own understanding of things? Napakalinaw po, uulitin ko, ng hamon dito sa banal na ebanghelyo. Hindi mahalaga na matalino tayo, may kakayanan tayong umunawa. Ang mahalaga pala dito ay kung papaano tayo tumatanggap. Sabi nga po ni Saint Paul in one of his epistles sa Corinthians, sabi niya, we walk by faith, not by sight. Ito ho ay magandang pagnilayan dahil palagay ko, yung ibang mga tao, kailangan makakita, kailangan ng pruweba. Kahit na ngayong context ang sinasabi dito ni Jesus, kailangan kumbinsihin mo sila. Kailangan sa pangumbinsi, iparating at ipakita mo sa kanila kung anong katotohanan. Pero sabi naman ni Saint Paul, we walk by faith, not by sight. Hindi yung makita mo ang mahalaga meron kang pananampalataya. Hindi po ito blind faith. Hindi po ito blind obedience. Ang pananampalatayang ito dahil ibinibigay natin dahil sa otoridad ng nagsasalita. And who is that one giving us the message? Not me as a priest, not the priests and bishops, but the one giving us the message is God Himself. And God has the authority to preach, to teach, to edify. Kaya yung dapat lang nagawin na mga katulad natin, pakikinig, pagtanggap. At pag napakinggan na at natanggap, paano natin sila isasabuhay? Another crucial thing. So today, as we celebrate this Eucharist, dalawang bagay hingin natin. Ipagkaloob ng Diyos ang kakayanang tumanggap sa Kanyang salita. At pangalawa at huli, ipagkaloob ng Diyos ang kakayanan na dapat maisabuhay anuman na ating napakinggan. Amen.